Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ipagadya mo sa sakit, dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat na nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila'y mapuno na matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat na nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ng mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama ng Espiritu Santo, Diyos magbasa walang hanggan. Amen. Maria, mapagampun sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael at Angel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Panalangin ng Santo Papa Francisco sa Mahal na Birhen sa panahon ng COVID-19. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili, o mahal na Ina ng Diyos. Sa kasalukuyang nakalulungkot na sitwasyon na ang mundo ay pinaghaharian ng hirap at takot, kami napaampon sa iyo, mahal na Ina ng Diyos at amin ding Ina, at nagpakupkup sa iyong pagkakandili. O Birheng Maria, itunghay mo sa amin ang mga mata mong mauin sa gitna ng pandemya ng coronavirus. Aliwin mo ang mga namimagati sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay, kadalasay naililibing ng di man lang nasisilayan. Samahan mo ang mga nag-aalala sa kanilang mga may sakit na mahal sa buhay, na hindi man lang nila masamahan para hindi sila mahawaan. Punuin mo ng pag-asa ang mga nabagabag sa walang katiyakang kinabukasan at bunga nito sa ekonomiya at hanap buhay. Ina ng Diyos at amin ding Ina, ipanalangin mo kami sa Diyos sa manang awa, na ang laganap na pighating ito ay matapos na at muling sumilay ang kapayapaan at pag-asa. Isama mo sa iyong mahal na anak, tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Cana Galilea, na aliwin ang mga pamilya ng mga may sakit at mga biktima upang buksan ang kanilang mga puso sa pagtitiwala at pananalig. Ipagsanggalang mo ang mga doktor, nurse, ang mga tagapangalaga ng kalusugan at ang mga nagkukusa sa pagtulong na nasa unahan ng laban na ito, na sinusong ang panganib maging sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng buhay ng iba. Itaguyod mo sila sa kanilang pagpupunyagi, panatilihin mo silang malusog, malakas at mapagbigay. Manahan ka sa mga nag-aalaga sa may sakit araw at gabi, at sa mga paring tumutulong at nagmamalasakit sa lahat, dahil sa gampanin ng pagpapastol at pagsunod sa mabuting balita. Mahal na Birhen, liwanagan mo ang isipan ng mga nagsusumikap na tuklasin ng lunas para puksain ang virus na ito. Nawa ang mga namumuno ng mga bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasakit at pagkamapagbigay, ay tulungan ang mga lubhang nangangailangan at bumuo ng panlipunan at pang-ekonomiyang lunas na isinasaalang-halang ang hinaharap at ang ikabubuti ng lahat. Maria na lubhang banal, pukawin mo ang aming budi upang ang inilalaan naming malaking pondo para sa pagtuklas at paggawa ng mga mapamuksang armas ay mailaan sa makabuluhang pagtuklas kung paanong sa hinaharap ay maiwasan ang ganitong mga trahedya. Minamahal naming Ina, tulungan mo kaming mapagtanto na kami ay nabibilang sa isang malaking pamilya at kilala na may nagbubuklod sa amin, upang sa diwa ng kapatiran at pagkakaisa, matigaw namin ang laganap na kahirapan at pangangailangan. Gawin mo kaming matatag sa pananampalataya at marugdog sa panalangin. Maria, kaaliwan ng mga nagdurusa, yapusin mo ang iyong mga nasisiphayong anak, at ipanalangin mong hanguin kami ng Diyos at palayain sa kasalukuyang salot upang manumbalik ang mapayapang takbo ng aming buhay. Sa iyo na nagniningning sa aming paglalakbay, bilang pag-asa namin kaligtasan, pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili o maawain at maalam at matamis sa Birheng Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Isama po natin sa ating panalangin ang mga naghandog ng misa. Pasasalamat nina Flora de Guzman and family, Ancheta Bustamante family, Mr. and Mrs. Nico and Jessica Ani and family, Jaime Ramirez and family, Jason Rubio, Emeterio Pamplona, Larry Torres and family, Toti Lius and family, and friends, Mr. and Mrs. Jonah Marie Chavez, Michael Brian Mendoza, Toti Lius and family, and friends, Elidoro and Isa Vlastiki, Froilan Trapero and Leiva family, Cerdeña and Robinson family, Adreli and Lito de la Cruz, Cesar Ermina Mendoza and family, Claro and Emi Mendoza and family, Emelita Mandilag and family, Giancarlo Macaraig and family, Girly Estrellado and family, Gertrudes Mercado and family, Nelson Hernandez and family, Mark Anthony Hernandez and family. Para po sa natatanging kahilingan ni na Mr. and Mrs. Annalyn Perez, Eva Mazeren, Rosane K. Canta Alcala, Clarita Manalaysay and Stewart Bakay, Marilyn Malveda and family, Jason Mejino and Jules Magnaye, Aldwin, Fred and Sally, Charis Charmaine, Cesar Ermina Mendoza, Claro and Emi Mendoza and family, Emelita Mandilag and family, Giancarlo Macaraig and family, Girly Estrellado and family, CDRRMO Santo Tomas City, Jmar Marcris Presentacion Guevara, Gertrudes Mercado and family, Mark Anthony, Christine Joy, Nelson Janet, Mika Anchonel, Janelle Soriaga, Minda Santos and family, Eileen Bermudez de Leon, Tristan Michael de Leon, Florentino Teresita Cortez, Damon Faye Winchester, Amelie Arezi, Arens Vicencio, Dennis and Nanette Canyo and family, Danhil and Maggie Cafina and family, Romeo and Virginia Canyo Ontoy, Rodrigo and Maria Teresa Calvento Technology Sourcing Partnership International Incorporated, Lorna Domingo, Jason Liza Zach Aldrich Bryce Gabriel Maximo, Alan and Jocelyn Panteliano, Michael Elmo Martin Jr., Randolph Sr., Azucena, Attorney Melva and Attorney Elmer Rabuya and family, Gloria Malavanan and family, Vicente Lumban and family, Jacinta Normita Makahiya and family, Edwin Mayra, Edric Castillo, Ruby Carfio and family, Roberto Ross, Cora Dagsaan, Ellen Biray, Marilyn Pacheco, Solomon and Sonia Mahino and family, Carl Jerome Alido, Renren Manzanero and family, Jerin Gonzalez, Ben and Celeste Maranan and family, Lourdes Cabrera, Juliet Manza and family, Lori Mayo Ubida and family, Eric Malifol and family, Teza Berion and family, Angelo Faranada, Vince Evelyn Lelina, Ronald and Loli Regis, John Leonard Regis and family, Michael and Marcelina Niem and family, Mary Niem and family, Rafael Estela and family, Ami Vertulfo, Lilibet and Liberty Perez, Rolly and Christy Santos and family, Ernie and Ligaya Malimbiling, William Gonzalez and family, Narciso Fanting and family, Bonifacio Regalado Jr. and family, Rosalie Perez, Rowena Guevara and family, Hannah Elaine Odeste and family, Edeline Ortega and family, Isabel Morena and family, Pamulaklaking Karaan, Ortilia Cruz, Fanteliano, Rabuya Maximo Hernandez, Tamoria family. Para po sa kagalingan ni na Manding Makalinaw, Joy Manuel Camacho, Peping Sebastian, Rosita Ongkoy, John Paul
Suaner, Mendoza, Aleta Ramos, Miguel Manilay, Aigna Agno, Edgardo Mores, Marquisian C, Maribig Gonzalez, Susan Ong, NL Pastor, Celsa Pedraza, Independencia Gonzalez, Roberto de las Llagas, Pasita Cardenas, Clarita Cardenas, Manolito Manito, Azucena Rabuya, Divine Cheryl Clavio Biray, Zenaida Hernandez, Leticia Mendoza, para po sa mabilisang pagaling ni Lolita Mandilag, Geneva Briones, Rowena Moya, para po sa kaarawan ni na Virginia Bezas, Olivia Gamboa, Joven Villaflores, Mary John Niem, Adoriano Carfio, Feli Ngoho, Marcelina Quiliano. Para po sa mga yumaong kapatid na sina Emalina Mendoza, Raul de Guzman, Raul Roberto de Guzman, Gerardo Masarap, Heriberto Bihis, Wenceslao Bihis, Ambrosio Miranda, Mansueto Torano, Yabyavin Luz Alcala, Conrado Espilo, Mendre Oapalas, Consuelo Anita Yoterio Dominga, Bayani Neriza Enilda Marie Anali Noyet, Noriet Tianing, Rayundo Rosario Magtanggol Natividad Rodelia, Francisco Mendoza Sr., Patrick Joseph Mangusing, Ethan Jacob Hernandez, Martin Rabuya Sr., Rolando Hernandez, Jose Espina, Jose Panteliano, Leonel Biza, Concepcion Maximo, Chito and Jennifer Maximo, Doctora Florencia Lumban, Ruperto Matilda Ricardo, Caridad Rogelio, Leia Edith Resurrección, Jose Abilina Wilfredo Erna, Rodrigo Concepcion Rosalinda Sabinosa, Leandro Arthur Lino, Alejandra Rosales, Johnny Caño, Herman Ndiwi James Averion, Braulio Macahiya, Elenita Rodrigo, Anacleto Mercado, Arceli Manito, Beneventura Maranan Sr., Eladio Lodigaria Castillo, Orlando Garcia, Jesus Natividad Virgilios, Soledad Macahiya, Marcelino Niem, Monina Iris Simpayan, Chito Guevara, Arnold Gabriel, Anita, Gregorio, George Consolacion, Pedro, Felix Berto, Josepa Bienvenido, Herman Luis, Restituto Virgilio Erlinda, Jolita Montero, Apolonia Remedios, Maria Andres, Antonio P. Anacleto, Alejandro Gonzalez, Alejandro Panghulan, CJ Cueto, Estelito Agaraw, Ruby Torres, Epifania Enriquez, Maxima Guevara, Eduardo Alvarez, Ariston Mondragon, Alejandro Maria Pablito Irenea Marcela Takio, Ananias Alejandro Apolinaria, Anita Irene Magdalena Delia Carlita, at sa lahat po ng kaluluwa sa purgatorio. Panatilihin po natin ang katahimikan at diwa ng pananalangin bilang paghanda sa banal na misa. Oh my Jesus,
solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo, magandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang maga po, Father. Ngayon po ay unang biyernes ng buwan at sa ating pagdiriwang ng banal na misa, ating hilingin ang pamamagitan ng kalinis-linisang puso ng mahal na ina, or Immaculate Heart of Mary, upang tayong lahat ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito at ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, Radio Totoo at TV and Radio Maria. Tayo po ay ipagdasal din ang kapayapaan ng kaluluwa ni Ate Lilia Rocafort na nagdiriwang ng kanyang unang taong anibersaryo ng pagkamatay. Gayon din po para sa successful operation ni Mrs. Marilu Panghulan. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga kasalanan, lalo na sa maraming beses na hindi tayo tumanaw ng utang na loob sa patuloy na pagmamahal niya sa atin. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikiem ang mga kapatid ni Jose at doon inalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin, patayin natin at ihulog sa balon, at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos." Gunitain ng malugot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon. Kung kaya, nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon, na siya'y nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari. Siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng haring pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan,
Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ng mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama nito o kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo. Patayin natin ang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik na yung may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at mga pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakminsanan nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Gaano po tayo ka-convince na talagang tayo ay mahal ng Diyos and nothing can stop God from loving us? Naitanong ko po yan sapagkat kung minsan kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, kapag tayo'y natitisod, kapag tayo'y dinadaanan ng mga problema, isa sa itinatanong natin ay, mahal ba ako ng Diyos? Kung minsan, napagdududahan natin ang kanyang pagmamahal. Lalo na nga, kung nangyayari sa atin yung sinasabing, when it rains, it pours. Kasi talaga namang, kung minsan pag dumaan ang trahedya sa atin, sunod-sunod, na naitatanong natin, kailan ba ito titigil? Nakakapagod din kung minsan. Ano po? And ultimately, ang nako-question natin dyan is the love of God. Mahal ba ako ng Diyos? O mahal ba tayo ng Diyos? Sa lumang tipan po, sa Lamentation chapter 3, verses 22 to 23, anong sabi? The steadfast love of God never stop. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. At totoo po, ang mensahe na ito ng lumang tipan mula sa book ng Lamentations, sa mga pagbasang narinig natin ngayong umagang ito, patuloy na minahal ng Diyos at naging tapat ang Diyos sa bansang Israel sa kabila ng mga kahinaan ng mga nakapaloob dito. Narinig natin sa unang pagbasa ang paggawa ng masama ng mga anak ni Jacob.
dahil doon sa kanilang inggit sa kanilang kapatid na si Joseph or si Jose. Pero hindi ito naging hadlang sa Diyos para patuloy silang mahalin, patuloy silang bigyan ng pagkakataon, at kasama nga sila sa tinubos din. Nothing can stop God from loving us. Kahit ang kahinaan po natin, kahit ang kasalanan natin, ay hindi naging hadlang para mahalin tayo ng Diyos. Sa ating mabuting balitang narinig ngayong umagang ito, na ipinahayag sa pamamagitan ng isang talinhaga, patuloy pa ring umunawa, nagmahal at gumawa ng mabuti ang may-ari ng hubasan sa mga taong gumawa ng masama sa kanyang mga alipin at sa kanyang sugo, at ganun din sa kanyang anak na kahuli-hulihan niyang isinugo. Na pag ating tiningnan at inirelate sa buhay ng ating Panginoong Hesus, pwede na itong anak na sinugo na ito ay referring to our Lord Jesus Christ. And the love offering na gagawin niya on the cross, just to prove God's unending love and fidelity to each one of us. Kaya nga, sa ganitong walang sawang at walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin, magandang tanungin natin ang ating mga sarili, ano ba ang tugon ko sa pagmamahal na ito ng Diyos? At sa mga panahon na ito, may tatlong napakahalagang tugon na pwede nating ibalik sa Diyos bilang pagtanaw ng utang na loob sa Kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. Ang unay, pasasalamat. Ang ikalaway, pagpapakabuti. At ang ikatlo'y pag-aalay ng sarili. Paano tayo magpapasalamat sa Diyos? Dapat pa ba siyang pasalamatan? Kung titingnan natin ang Diyos sa Kanyang sarili lamang, di na naman kailangan ng pasasalamat ng Diyos dahil siya ay puno na, siya ay ganap na, siya ay perpekto na. Sa tuwing tayo magpapasalamat, ang gumagaling at bumubuti ay hindi ang Diyos. Sapagkat siya'y puno na nito, hindi niya nakailangan nito. Sa pagpapasalamat natin, tayo ang gumagaling, tayo ang bumubuti, tayo ang nagiging maayos ang pagkatao. At isa sa napakagandang pamamaraan kung paano tayo pagpapasalamat ay yung purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pananalangin. Let us thank God every day sa pamamagitan ng pananalangin araw-araw. At doon natin ipahayag ang ating pasasalamat na talaga namang para sa Kanya. Ikalawa, pagpapakabuti. Hindi lamang po ang pagpapakabuti ay ang paglayo sa kasalanan at paglayo sa paggawa ng masama. Na sinasabi nga natin na napakahalaga ngayong mga panahon na ito. Magpakabuti po tayo. Dagdagan natin ang pagpapakabuti, hindi lamang sa paglayo sa kasalanan, kundi sa pamamagitan ng paggawa din ng charitable work sa ating kapwa, lalo na ngayong mga panahon na ito. At ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa ay hindi lamang sa pamamagitan ng material na bagay. Kung tutuusin, ang material na bagay ay malaking tulong. Pero mas higit na malalim na pagpapakabuti ay yung mga pagkakataon na ipinaparamdam natin at ibinibigay natin ang ating sarili. Nagbibigay tayo ng panahon sa ating kapwa. Paggawa din po ng mabuti yun.
tumutulong tayo sa kanila sa pagbibigay ng ating advice, tumutulong tayo sa kanila at gumagawa ng mabuti sa pamamagitan lamang ng ating presensya at pagdamay sa kanilang kalungkutan. Pwede ring pag-unawa, pwede ring pagpapatawad, at marami pang iba. Pwede rin tayong maging instrumento ng pagkakamit nila ng katarungan, o pwede rin tayong maging instrumento bilang tulay sa pagkakasundo. Pagpapakabuti din po yan, na mas malalim ang kahulugan bilang tugon sa walang hanggang kabutihan ng Diyos. Yung pagtulong natin at pagpapakabuti sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga material na bagay, ay samahan din natin ng mga ganitong bagay. Ikatlo, yung pag-aalay ng sarili. Di naman talaga kailangan nating ipako din sa krus upang sabihin natin tayo'y nag-aalay ng sarili. Sa konteksto ng buhay natin ngayon, pwede rin tayong mag-alay ng sarili sa Diyos sa pakikibahagi sa misyon ng simbahan. Maging instrumento po tayo ng pagbuo ng sambayanan. Huwag tayong maging cause ng division ng ating simbahan. Ipahayag natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga halimbawa. Di ba nauso sa TV yung love, love, love. Pag tayo, ang bawat isa sa atin ay walang namumutawi kundi ang pagmamahal, tayo po ay tumutulong sa simbahan to spread the good news. Huwag nating gawing kultura ang inggitan, ang pagkamuhi, ang paninira ng kapwa, ang paghatak sa kanila sa pababa, sapagkat hindi tayo nag-aalay ng sarili at hindi tayo tumutulong sa misyon ng simbahan kapag ganyan ang ating ginagawa. Sapagkat ito'y mga indikasyon ng hindi pagiging tunay na Kristiyano. Sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa kanyang katapatan, sa pagmamahal sa atin, sa kabila ng ating mga kasalanan at kahinaan, ano po ang ating tugon? Sana hindi na mabigo ang Diyos sa atin. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawaan. Tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong mga kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tuloy sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin
sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot na amen. Hindi na individual ang pagsagot ng amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Isaalang-alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap na komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos maipatong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubok sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Ang sasagawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Saan kami tutulog? Kaming makasalanan. Saan kami susulong? Dahas laging kapisak. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Sino kayang huusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa kinaumiiral? Katarung ay magbubuhat. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin sa pakikihamon. Lagi namin gamitin, karasa'y pipitin, kabali ay tutuwirin. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa nasa kanilang tahanan na hindi makatatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, atin pong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at minanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan sa makapangyarihan Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tuwing Sabado ay may healing mass at healing liturgy sa ganap na ikasyam ng umaga. Ang ating pong parokya at pambansang dambana ay naglulunsad ng Scholar ni Pio. Para po sa mga nagnanais na tumulong sa programang ito, para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa may pamisahan o sa opisina ng ating parokya. Atin pong isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang magwisik na holy water. Mula sa altar ay darasalin ang prayer of blessings at ang pagwiwisik na holy water. Maraming salamat po. Itaas niyo po ang inyong mga pabibindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon sa mga kasangkapang ito sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Kapwa nating ialay ating sariling kamay at bigyan natin